I'm a breadwinner talaga ng family. So, kailangan ko talaga mayroong trabaho, provide. So, also seeking ng word ng Lord kung ito ba talaga ang leading, ito ba kailangan ko ba siyang i-pursue and everything. So, prayer and fasting, at the same time, devotion and mentorship sa pastor namin. So, ako talaga yung tumatayong provider sa family namin. Hey guys, this is Trent Lee. And I'm your host, Jack. And today we are with the wife of one of my teammates, Mr. Patrick. And Hi, my name is Geraldine De La Punta. So, I am a General VA virtual assistant. So, yeah. Nung nag-college ka, miss, anong course mo? Actually, graduated ako BS Psychology. Psychology. So, nag-pursue ka ba ng career sa HR or anything related? Yes, for about a year. Okay, sa anong company? Colmax Solutions as a recruiter. Tapos after nun, 1 year kang nag-recruiter, anong naging work mo after? After that, nagturo ako since that was pandemic. So, medyo walang mga work, corporate, so walang face-to-face. So, merong online teaching na nag-offer sa akin. Parang referred lang ng classmate ko. So, nagturo ako as a teacher for grade 1 and kinder. Yeah, kinder students. Kamusta naman yung experience nun? Medyo nakakapagod kasi online. So talagang medyo iba-iba yung personality ng mga bata. Ang hirap nilang sawayan pag online talaga. And then may mga iba talagang umiiyak, nawawala sa camera and everything. So yeah. Tsaka ikaw gumagawa ng modules mo mismo, diba? Yes, technically. And then also by the book ang tinuturo namin sa mga students. Tapos after mo mag-teach, anong naging career? Nag-VA ka na ba agad doon after or hindi pa naman? Yes. After that, VA na ako. Actually, in-encourage lang ako ni Patrick na ma-virtual assistant since siya yung nauna sa akin. And then, so, inengganyo na ako na mag-virtual assistant. And yun, nag-training ako sa mga online courses. Nag-avail kami ng mga online courses online. So, yun. Nag-start. So, nung nag-start ka mag-VA, hindi mo pa siya gamay masyado? Yes, exactly. Talaga parang wala. Hindi ko alam kung anong atake. Kasi, ang alam ko lang naman gumamit sa mga computers like mga social medias and mag-research. Pero yung talagang action na gumagawa ng mga client tasks, hindi. Wala talaga. So, ano yung parang mga unang mga courses na tinig mo para mas maging effective kang VA? Actually, the general approach, like paano ka mag-general VA, how to start, how to acquire clients, so yung mga ganyan. And then ano yung mga skills na I have to learn. So, yun yung mga basic na inaral ko. Kasi from the scratch talaga yung pag-general VA ko. Do kahit na inengganyo ako ni Patrick, tinuturuan niya ako, pero mataiba kasi. So, siya kasi video editor. So, ako naman, hindi naman ako video editor. So, hindi ko alam kung ano yung skills na yun. So, from the scratch, like the general VA, general approach, like more on admin tasks, mga admin roles, yun yung mga inaral ko talaga. Do you want to apply for online jobs but don't know where to start? We can help you. Join our VA talent pool and get connected with real clients looking for skilled Filipino virtual assistants. Whether you're experienced or just starting out, there's a place for you. Apply now and take the first step to our online career here at Tretley.com. Visit our website for job postings. Now back to our video. Nag-agency ka ba ever or talagang direct client ka na agad? Actually, direct client. Yung nakuha ko. And blessed ako dun sa client ko na yan kasi that is my long term. Up until now, client ko pa din siya. And yes. Ilang years na? Actually, 2022. So, magti 3 years na kami this June ng client ko na yan. So, general VA lang. And then, assist lang for the documents and everything. And then, yun lang. So, ngayon, may multiple clients ka ba or siya lang? Actually, siya lang. Siya pa lang ang client ko talaga. May balak maghanap ng bago? Well, kung kaya ng oras. Yes, kung kaya ng oras kasi medyo graveyards and then maraming mga commitments in daytime. So, since nga nag-active kami sa church, so most of the time talagang sa daytime, nasa church kami, hindi kakayanin kapag kumuha pa ng multiple clients kapag sa gabi. Ayun. Speaking of church, ako din kasi very religious akong tao. Anong masasabi mo parang pinaka-turning point mo nung naghahanap ka ng VA job? Parang anong ginawa mo? Nag-devotional prayers ka ba? Yes, actually, more on talagang seeking ng word ng Lord. And then, asking sa guidance ng pastor namin. Kasi since nga ito ay bago, and then, pandemic talaga, actually, one of the things talaga na nagpurso sa akin na
VA is yung, of course, the financial. So, everything stopped kasi freeze nung time na yon. So, talagang kailangan ng resources. And I'm a breadwinner talaga ng family. So, kailangan ko talaga mayroong trabaho kung provide. So, also seeking ng word ng Lord kung ito ba talaga ang leading, ito ba kailangan ko ba siyang i-pursue and everything. So, prayer and fasting, at the same time, devotion and mentorship sa pastor namin. And then, yun. So, in-approve naman ng pastor namin that kaya nag-pursue ako ng... Iba talaga kapag may pinagpapanalangin ka tapos nagpa-fasting ka, no? Yes. Ang bilis ng sagot. Sabi mo breadwinner ka, ilan kayo magkakapatid? 4. Tapos lahat kayo nag-VA din or iba-iba sila ng mga... Actually sa family namin, ang background ng family namin, kasi ako lang ang nakagraduate ng college. Oh, okay. So I am third sibling sa aming magkakapatid. Yung dalawa kong kuya may mga asawa na. And then nakasama ko talaga sa bahay is yung mama ko at yung papa ko. At the same time yung bunso na nag-aaral. Tapos ako. So ako na yung nagpo-provide since yung mama ko is housewife. And then yung father ko is wala talaga siyang permanent job during that time. So, ako talaga yung yung provider sa family namin. So, yun. So, wala namang pressure, pero parang in the near future, may ano ba kayo? May balak ba kayo ni Sir Patrick mag-babies? Of course. Napag-usapan naman namin yan. Ano yung masasabi mo parang biggest difference nung time na nag-recruiter ka, ngayon na nag-VA ka na? Siguro time-wise. Kasi yung client ko is very flexible naman. Pero I work naman during night time. So flexible naman. So hindi siya nagma-micromanage. Wala siyang quota and everything. Kasi way back when I was a recruiter, talaga may quota ako na dapat I have to interview certain people like 7 to 10 people per in a day. Kasi BPO yun, so talagang fast-pacing. So yun talaga yung mga quota. And then, nung nag-general VA ako, I have also the power naman, kumbaga, parang hawakan yung time ko and kung kailan ko siya tapusin. So kung matapos ko siya ng maaga, I have a lot of time pa to do everything pa or to do other things pa. So yun. Siguro in terms of lifestyle, i-share natin sa viewers natin, ano yung parang major difference nung life mo before ka mag-VA, ngayon na nag-VA ka na? Siguro I can really say na it's really a work-life balance nung nag-VA ako. Kasi during nag-work ako as a recruiter talaga, hindi ko siya masagad. Hindi ko siya ma-divide yung time ko para sa family. Kasi talaga nakatutok lang ako maghapon sa computer kasi I have to monitor, I have to interview and everything. And then, nung nag-general VA na ako ngayon, talagang yung work-life balance talagang naramdam mo. So, I can also have other tasks pa within my work shifts kasi hindi naman ganun talaga ka-strict yung client ko. Sabi ng client ko, basta I deliver the work on time, then that's it. And then, yun. So, I can have free time pa and then also do the family time in the morning, the church time, and yeah. So, financially, masasabi mo na mas mas magaan na buhay. Yes. I really can say na mas magaan at mas masarap ang sweldo or salary ng nag-general VA than na nagko-corporate. Yeah. Magandang yung story mo kasi hindi usual sa mga na-interview namin na, alam mo naman mention nila na kapag nag-pursue sila ng VA, talagang nagde-devotional prayer sila, nagpa-fasting sila, alam mo talagang lumalapit sa Diyos kasi hindi niya parang naging part ng routine ko before bago ako mag-VA na ito host. So, ayun, sana ma-inspire kayo at matuto din kayo na, yun nga, kapag may mga gusto kayong i-pursue sa buhay, unahin nyo muna yung Diyos. Kasi, pag inunan nyo siya, everything will come next. Alam mo yun? Everything will follow. So, ayun, if you guys like this video, leave a comment and malay nyo yung story nyo naman yung ma-feature namin dito. Like nyo na din yung video, follow nyo kami sa TikTok, sa Instagram, and sa YouTube. This has been Trentley. I'm your host, Jack. We'll see you again in the next one. Peace.